up to 200,000 pesos ang pwedeng ma-loan sa inyong SSS pension. Paano mag-apply? Sino-sino ang qualified mag-apply? Atin pong panoorin ang video clip galing sa My SSS PH. Panoorin at tapusin na buong video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ito yung circular po natin that would actually guide us regarding dito sa pension loan program po na. Who are eligible to apply for our pension loan program. So, kailangan po ang edad po natin is 85 years old or below. Yung 85 years old na yan at the end of the loan term po natin. Kasi if ever ang edad po natin ay dito po, yan, 84 years old and 4 months, so you're only, yung payment terms lang po ninyo is nasa 6 months lang po. So on and so forth, 83 years old hanggang 10 months, so 12 months to pay. 82 years old and 10 months hanggang 24 months to pay. And another po na requirement po is for us to have an SSS or My.SSS online account. Kasi possible we're advising our members na mag-apply po tayo through My.SSS. Although, meron po tayong, pwede naman po tayong mag-file over the counter. But mas accessible po siya, and at the same time, hindi rin po siya magiging tedious on the part of our pensioner na pupunta po sa branch just to file for that. Kasi at the comfort of your home, pwede po nating i-file yung ating loan using our My.SSS. Wala tayong deduction, wala tayong deduction under the SSS Calamity Loan Package, di ba? I think na-mention na rin po ng ating mga facilitator kanina o yung ating moderator kanina regarding doon sa mga calamity package po. So, qualified din po doon yung mga pensioner po natin to avail of that one. So, kung tayo po yung magpo-file ng pension loan po natin, dapat wala po tayong na-file na calamity loan package po. Okay? Then, the fourth one must be receiving his or her regular monthly pension for at least 1 month and ang status po ng pension natin is active. Ito po yung sabihin natin na nag-advance payment, nag-advance ka dun sa retirement mo. Di ba yung advance 18 months? So ma'am, yung nag-advance 18 months ako, can I apply for a loan dito sa pension loan program? Ang sagot po ay hindi. Kasi yung status po ninyo is hindi pa po siya active. Kasi meron kayong existing na in-advance yung 18-month na yon. Now, pagdating ng 19th month na po at naging active na yung status nyo, dun pa lang po kayo qualified mag-file ng pension loan po natin. Okay? How much? So, ang loanable amount po natin is based on our basic monthly pension na base po yan dun sa kasama na po dyan yung 1,000 na additional but not to exceed 200,000. So, hindi po tayo lalagpas dyan sa 200,000 na yan, yung loanable amount natin. So, example for this one, yung sa loanable amount, yan, 3%. Itong BMP, this is the basic monthly pension. Okay? Then, plus, wait lang po, plus the 1,000 additional benefits, so 6 months to pay. 6 times of the basic monthly pension, okay, plus 1,000, 12 months to pay. 9 times, or 12 times of the basic monthly pension, 24 months to pay. Remember, nagkakaroon din po tayo ng interest rate po nito. Nag-incur po ng interest rate po of 10% per annum po until fully paid po. Kino-compute po yan siya dun sa diminishing principal balance po natin, which shall become part of the monthly amortization po natin. I-waive po ni SSS yung service fee as a means to subsidize naman po yung payment po natin dun sa premium ng credit life insurance by the pension loan borrower. Yung credit life insurance po, ibig sabihin po niyan, if knock on wood, pag tayo po ay tinawag na po ni Lord, if the pensioner dies, okay, yung the remaining balance po niya is hindi na po yan ikakaltas or hindi na po yan
sa shoulder ng kanyang mga beneficiary, but instead, because of this credit life insurance, magiging fully paid na po siya. Okay, maging fully paid na po yung loan ng ating pensioner. So yung net take home natin, ang kagandahan po dito sa pension loan program po natin is hindi po lahat ng amount ng pension ninyo is ibabawas para pambayad po dun sa inutang po natin. Hindi po. Meron pa rin po tayong maiiwan. May take home pa rin po tayo. At kailangan po is nasa 47.25% po yung magiging take home pension po natin. Okay? Based doon sa ating basic monthly pension at saka yung sa 1,000 additional benefits. So, talagang ibig sabihin, meron pa rin po kayo matatanggap sa ATM ninyo. No need also for you to surrender your ATM. Okay, hindi na kailangan natin surrender yung ATM po natin. So, meron pa tayong matatanggap, may take home pa po tayo at automatic na po yan binabayaran yung ating loans through our pension po. So, parang mas maganda siya, right? I mean, maganda yung program na yan. Hindi naman po natin hinihikayat na, sige mag-loan na kayo kahit hindi nyo kailangan. De, kapag kailangan lang po talaga natin at wala na po tayong matatakbuhan, nandyan po si SSS. Meron po tayong pension loan program na yan. Okay? How do we apply for the pension loan? First, meron po tayong personal filing po through online appointment. So, kailangan po muna natin mag-online appointment po niyan para mabigyan po tayo ng priority. Although meron naman to po tayo mga senior citizens, sabihin natin na counter, pero mas maganda pa rin po na officially, ikaw po, meron kang appointment na ito po yung kailangan ko pong gagawin pag pumunta po ako sa branch ng SSS. Siyempre, susundin din po natin yung number coding. Diba? Number coding din po kasi as much as possible or sa ngayon po, currently, kahit nasabihin natin ay 100% we're accepting our members, we still need to follow din po yung protocol din po ng health, ng Department of Health, di ba? Kasi hindi pa naman po tayo COVID-free. So yan po, personal filing. And the second option is online. Okay? Through online, basta as long as you have your my.sss account. Sa personal filing po natin yan, on appointment po tayo, click lang po natin yung purpose po niyan. Then, ito po, piliin po natin yung pension loan application. Then, after that, syempre, kailangan din po nating i-fill out. Actually, hindi na natin kailangan kasi i-fill out itong form na to. Kasi automatic po yan na ipiprint na po. May record na kasi kayo doon sa SSS. Ipiprint lang po niya yung application na yon and then you just need to sign. Okay? Then, syempre, present natin yung SSS ID or even UMID or ito po, or other government-issued IDs documents with photo po and signature. So, ito yung maibibigay po sa inyo. Sorry for this one, kung hindi siya masyadong visible. So, yan, kaagad po yan, maibibigay sa inyo mga information na yan. And then, all you need to do is just to sign. Okay? Then, ito, may description na rin po yan. Ito yung disclosure statement. Naka-indicate na rin po dito kung magkano yung monthly amortization nyo, interest and even principal, at kung magkano yung outstanding balance ninyo. Okay? Then, ito yung nasa likod po ng application na yon. So, kailangan po talaga ng signature po natin. So, if you're going to ask, ma'am, pwede ba through representative? Utusan ko na lang po yung kapatid ko. Utusan ko na lang po yung anak ko. Siya na lang po ang magpa-file. Pwede po ba yun? Hindi po siya kasi pwede. Kasi personal filing po yan. Kasi kailangan nyo pong pirmahan. Okay? Kailangan nyo pong pumirma po dito. Ayan. Then and then at the same time, ang magwi-witness po dun sa pirma po ninyo is yung SSS personnel po natin na magre-receive ng application nyo. So, hindi po pwede through representative po. Then, if ever hindi na po tayo marunong pumirma, ito po, you just need to affix your fingerprints po here, and then titingnan din po yung witness din po ng SSS personnel. So, yan po yung ating personal filing po. May personal filing po natin yan. And at the same time din po, sa personal filing po natin, si SSS ng cash card or ng quick card po niyan. So, every time na magpa-file po tayo personal, okay, mag-i-issue po ng quick card. Okay? Yung cash card ng UBP. So, ibig sabihin yan, kasi, ma'am, may existing na ako. Paano, ma'am, bibigyan pa rin ba ako? Yes, bibigyan ka pa rin po ng panibago. At may bayad po yun ng 25 pesos. Okay, may bayad po yun ng 25 pesos. At ang advantage po nito sa pagdating sa online advantage ng online filing.
Yan, sa online filing naman po natin, visit lang po natin yung www.sss.gov.ph. Tapos punta po tayo dun sa member, then sa loans po. You just need to go to loans tab and click on apply for yan, pension loan. Then dito po makikita na po natin yung mga displayed table or computation. So pipili na lang po tayo dito sa mga displayed table na to kung kaya, kung alin po yung kailangan po nating amount at kaya po na ikalta sa ating at the same time yung take home. Kung magkano lang po yung take home. Ito yung makikita natin, ito yung net proceeds, tapos monthly amortization, then ito naman po yung magkano na lang po yung maiiwan. Kapag ang pinili po natin na times 3 of our basic pension and 6 months to pay. Pag 12 months to pay naman po, syempre makikita rin po natin dito yung loan amount, then magkano yung net proceeds po natin, then magkano yung monthly amortization, at magkano naman po yung maiiwan sa pension po natin. Ganon din po sa ating times 9, okay, or 24 months. So, mabibigyo rin po natin dito. So, kung alin po dyan, ang pipiliin po natin, i-click lang po natin itong submit. After po natin maklik yung submit, ito po, we just need to check. Click po natin ngayon yung ito. Okay. Okay, condition and agreement portion, ititik nyo po yan, box na yan. Then after nyo itik yung box na yan, check po natin ngayon yung disclosure statement. Okay, so ito yung disclosure statement, i-display po niya lahat ng amortization po natin at kung kailan po yung month na may deduction at magkano rin po yung maiiwan na if ever diligently we're paying for that loan. Okay, so i-click lang natin yan. Then after that, i-close na natin yung disclosure statement na yan for us to activate po itong submit pension loan. Okay? So, click na natin yung submit pension loan. So, once submitted na po yung notification of our successful submission ng ating pension loan program application from SSS. So, you'll be receiving it through your email. Naka-indicate po doon that you have successfully submitted your pension loan application to SSS. Nandyan yung date, tapos yung time. Okay? And take note of this one, within 5 working days. Pero as much as possible talaga, gusto talaga ng SSS is within the day. Or even after a day, kagad nyo na po yan matatanggap. Kasi syempre loan yan. Ibig sabihin, urgent. Kailangan po natin. So, the least or sabihin the most is 5 working days. Pero check nyo na rin po kaagad, malay nyo po within the day or after 24 hours, you'll be receiving it immediately or nakikredit na po siya dun sa ating ATM. Okay? Then you will also receive itong notification sa email po ninyo informing of, parang SOA to yung statement of account po ninyo, nandyan naka-indicate din po yung na-loan na amount nyo, magkano yung net proceeds, kasi itong credit life insurance, this is the 1%, okay, service fee, na direct po yan sa credit life insurance po. Then, monthly amortization, and kung magkano na lang po yung pension po na may iwan po sa atin. Okay? Then, ang pension loan po natin, process po yan siya within the day of filing. Proceeds of the loan shall be credited to the pension loan borrower's nominated accounts. So, it's either ito po, kung alin po dyan ang ilalagay po natin. So, valid UMID card enrolled as ATM. UBP Quick Card, ito po yung sinasabi ko po na ini-issue po ng ating mga branches pag over-the-counter po tayo magsasubmit nitong application po natin. And itong kagandahan po, no need actually for us to enroll another bank account. Kasi kung ano po yung bank account na kung saan po kinikredit yung ating pension at na-enroll na po natin yan sa DAEM, dun na rin po yan i-credit. Okay? Dun po yan i-credit. Sa renewal po ng ating pension loan via my.sss, ang gagawin po ng system po ng SSS o ang system po ng program po natin is pipiliin po niya is either itong UMID, okay, over dito. Ito yung preferences kasi natin UMID, tapos pag na-enroll na po natin yung UMID na yan. Kung wala po itong UMID na to, ang second option natin is the Quick Card.
Okay? Pag wala po itong quick card, saka po yan dun sa pension. Kayo na kayo rin kasi pipili. Pero kung if ever hindi nyo po napili kung saan po i-credit, priority ng kung saan po siya i-credit. Okay? There are actually instances kung saan na mas maraming UBP quick card, 'di ba? Yung ating mga pensioner kasi nga mas gusto nilang personal na pumunta sa branch ng SSS. So kapag personal po tayo nag-a-apply, ini-issuehan po tayo, binibigyan po tayo ng panibagong UBP quick card. Hindi na natin pwedeng gamitin yung nakaraan na UBP quick card nung nag-apply tayo ng pension loan. Okay? So bago po 'yan, so tendency niyan marami. 'Di ba? Marami ka nang parang nag-ano na tayo eh. Ano to? Nangolekta na tayo ng UBP quick card pag nag-file tayo ng pension loan po natin. So ang gagawin po ngayon ni SSS, okay? So once na nag-renew po tayo, is kung ano po yung latest na UBP quick card na in-issue po sa borrower po natin, yun po yun ang i-credit or yun po yung i-honor. Pero ang kagandahan din po sa online po natin, yan, pag nag-renew po tayo sa online po natin, kung alin po dun yung latest din po, okay, latest na UBP quick card po natin, yun po ang pipiliin din po. Unless otherwise, if you want your pension loan to be credited sa inyong DAEM, yun ang pipiliin. Check nyo na lang naman din po siya eh. Okay? Ma'am, kailan kami pwedeng mag-file ulit ng loan? Yan yung mga next katanungan natin. So, you're actually allowed to renew yung pension loan ninyo after full payment. Kailangan zero na po yung balance ninyo bago po kayo makapag-file ng panibagong pension loan po natin. And, ito na po ang i-advise po namin as much as possible pag nag-renew po tayo through your my.sss account na yan. Ma'am, dito ba sa my.sss account na yan, sa online, kailangan pa ba na, pwede na ba representative? Kasi hindi naman natin kasi makokontrol, right? Hindi rin natin makikita. Kasi doon lang naman po sa over the counter na hindi pwede si representative. Pero dito sa online, pero make sure lang din po na yung representative naman din po natin is talagang nandyan kayo. Okay, nandyan kayo na para pipili kung alin dyan ang i-credit at kung magkano. Kasi especially kung sabihin natin, ma'am, hindi kasi ako techie. Ma'am, hindi ko alam kung anong pipindutin ko. Kasi may tendency pag pinindot ko yan, ma'am, is ma-erase, ma-delete. So, natatakot ako. Pwede naman din po. Okay, pwede naman. Basta make sure lang din po na lahat ng information bago po ma-submit is tama po siya. Para hindi po siya madidina yung application nyo. Okay, so we actually highly encourage our retiree pensioners to file for your renewal through sa online account, sa my.sss po. Kasi syempre, considering our current situation with COVID-19 pandemic po natin, so ito yung mga safety measures po na applicable for our lolo and lolas po na para for them to stay na lang po in the comfort of their homes where actually they can also file for the renewal of their pension loan po application. Okay? How do we pay? Magkano po? Paano kami magbabayad yan, ma'am? Alam nyo naman po, hindi naman kami marunong kung saan kami pupunta. Bawal din kaming lumabas or something like that. So how do we pay for our pension loan? Ang sagot po dyan is automatic po siya. I-deduct sa inyong monthly pension. Okay? Doon po yan i-deduct. So, no need for you to go to Bayad Center or even sa mga telering sa SSS po kasi automatic po siyang i-deduct. Then, remember, the first monthly amortization shall become due on the second month after the loan was granted. So, on the second month after the loan was granted, yun po yung first month amortization na mag-a-apply po sa atin. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!